Hello, have a nice day guys. So, welcome back to my YouTube channel. Alright guys, sa araw na to magdadive na naman kami ni Bro Shin Dogmaran dito sa malapit lang. Babalikan namin yung spot na kung saan nakahuli ako ng aking personal best ng Reed Bass at GT last time. Check namin ulit kung mayroon pang kasama ang mga yon. So ayan po, si Bro Shin naghahanda na rin. Let's go! And finally, nandito na tayo sa spot at medyo maganda ang panahon ngayon. Hindi na malalaki ang mga alon unlike last time. Nahirap tayo sa ating entry at exit dahil sa lalaki ng mga alon last time. At kung sakali bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pakipollow na rin para updated kayo sa mga bagong uploads natin sa ating mga spearfishing adventures. So mula dito pupunta tayo sa medyo malalim na bahagi. Babalikan ko yung spot kung saan ako nakahuli ng GT at Reed Bass last time. So medyo kalmada naman ngayon at malinaw ang tubig. At dito may nakita tayong mga malalaking lionfish. At dahil hindi naman yung ating target species, so hayaan na lang muna natin. At makalipas ng ilang minuto, nakarating din ako dito sa spot na to. Medyo may kalaliman ang bahaging ito, kaya lang napakalinaw ang tubig. At dito dahan-dahan tayong bumaba para makapag-set up ng ambush. At dito mayroon na tayong napapansing mga isda, kaya lang nandun sila sa malalim. Mayroon tayong nakikita mga longnose emperor at saka mga bluefin tribalis. At may nakita din tayong dalawang dugtod tunas, kaya lang malayo ito. So patuloy pa rin tayo naghihintay na baka sakali nalalapit yung mga isda nandun sa ibaba. And then finally, medyo naubusan na rin tayo ng hangin, kaya umangat na lang tayo. At ilang sandali pa, nakita ko si Bro Shin Dogmaran na mayroon ng huli, kaya nilapitan ko. Ayan, nakahuli pala siya ng isang mangrove snapper na good size na rin. Dito sa spot na to, bubaba ko ba dahil may nakita akong mga snappers sa baba. Kaya lang medyo mailap ang mga ito. Pero hinihintay ko pa rin na sana aangat ng mga naturang snappers. So sadyang mailap ang mga ito, kaya umangat na lang tayo at magpahinga para sa bago na namang pag-drop natin. Muli na naman akong bumaba at dito may nakita akong
isang Mori eel. So dahil wala pa tayong ibang huli na isda, so I decided na kunin ito. Kaya lang nandun siya sa butas na isang malaking bato. Kaya naghanap tayo ng angle na kung saan ating matamaan ng maayos ang nasabing igat. Hindi naman galing malaki, pero pwede na to. So I decided na magbawas ng guma. Ayan. So tinira natin. Pagkatapos ng tira, umangat lang ako at nagpahinga para makapag-recover bago ko balikan ng aking spray gun. At syempre ang tinira nating igat. At nang matapos ako makapagpahinga ng ilang minuto, binalikan ko ito para i-retrieve ang aking isda. So di naman masyadong bubaw ng shop, so madali itong nakuha. So ayan po, buhay pa po yan. So kailangan lang mag-ingat tayo sa ganitong mga isda kasi talagang lumalaban to. Nangagat. Sa drop ko ito, nagpasya ako na sumisid sa bandang malalim na bahagi sa spot na to. So habang nag-pre-fall ako pababa, may napansin ako isang malaking isda. So, isang itong parrot fish. So ito na naman tayo, no, mga parrot lovers. Pipitasin ko lang naman ang isang to. Yan. So medyo malikot hanggang sa pumasok ito sa bato. At dito I decided to pull the trigger at napakaganda naman ang tama nito. So once again, parrot lovers, sorry. Isang piraso lang naman ang kinuha ko sa araw na to. Yan po, isang stephead parrot fish. After few more drops, nag-decide ako na umahon na lang at papunta na lang doon sa kasama ko. At syempre, basic protocol natin yan ay unload ang mga rubber sa ating pana for safety purposes. At yan po ang huli namin ni Bro Shen Deumaran. May sinama pa siyang isang popper fish. Of course, meron tayong parrot fish at meron tayong eel. Yan, good morning mga lods. So ito na naman kami sa aming adventure sa araw na to. Yan. Bro Ruel, sama ka na. Ayan. Ha? Higit nyo na naman yung bakla eh. Kasama yan, ano yan, bawal tayo. At sa araw na ito, kompleto na ang tropa. Nandito na si Bro Apo Chugay, Bro Shen Deumaran, Dixon Deumaran at si Bro Jeremy. Wah, mura para na nagtanak ko lang. Pangpunjay. So ito na tayo sa spot mga lods. Sa Aluling, Agno, Pangasinan. Ayan mga lods, gear up na ang trupa dito sa bagong spot namin. Yan si Bro Dixon. Ayun. Medyo excited tayo sa spot na to. First time natin na mag-dive dito. So
Sa umpisa ng aking pagsisid, medyo kalmado pa naman ang tubig dagat. Kaya lang after few minutes, naging maalo na ito at napakalabo ng spot. At hindi ko na nasundan aking mga kasama. At tumangat na lang ako, taghintay sa kanila. After about an hour, dito na sila at may huli si Bro Dixon na GT. Hapo. Kaya? Baka tagadala ka lang. At syempre, papatalo ba naman si Apo Jokay na kung saan siya ang champion sa araw na to. Nandun, nahuli. Siyempre naman. Lumaloko kayo hindi man lang kami naghintay dati. Nagkatabi-tabi pa din na. Yan po ang buhay na mano namin, dalawang GT. Nasa 12 kilos at saka nasa 4 na kilo. Yan, mangrove snapper, ilak. Ito ay huli ni Apo, yan naman kay Bro Dixon. Yan, Bro Ship. At para sa aming tanghalian, ayun po si Bro Dixon Dumaran na niyoto ng ulam namin. At dahil malakas pa rin ang alon, nag-decide kami ng lumipat ng spot. At dito, naisipan namin na tumuloy doon sa Bolinao, Pangasinan. Ngunit pagdating doon, mas lalo pang malalaki ang mga halon. Kaya decide kami na bumalik at pumunta sa isang mula sa Bolinao, Pangasinan. Nag-travel pa kami babalik ng 69 kilometers at napunta kami sa Tacubong, Dasol. Good morning. Yan po, low tide. So, well tried this morning. Baka mayroon gini guys sa atin. So, gear up muna tayo. So, sikan din natin ito kasama buong tropa mula sa Aluling, Agno, Pangasinan papuntang Bolinao, Pangasinan at dito pabalik sa may Dasol area. Ito ang Tambubong, isang beach resort na relative ng kasama natin. So, yan po ang may mga jet ski pa. So, let's go! Ayan, medyo okay naman ang visibility compared doon sa Aluling, Agno, Pangasinan. At kalmado ang dagat dito. So medyo excited tayo. First time natin sa spot na to. At pagkatapos ng ilang warm-up dives, mayroon na tayo nakita isang target. Medyo maliit. Ngunit pwede na to. So ito ang ating first fish of the day. Napakaamo. Ayan, sa pagbaba natin, hindi umalis sa kanyang pwesto. So naghintay pa tayo ng ilang sandali bago ito tirahin. Baka may malaki pa. At this point, I decided to pull the trigger. At napakaganda naman ang ating patama dyan sa isang rabbit fish sa Maral. Hindi naman kalakihan pero pwede na to. At sa drop kong ito, may nakita akong isang sea bream. Kaya inantay na lang natin na makakuha tayong magandang range. Ayan po. Muli, napakaganda ang ating patama dito. Second fish of the day natin ito.
Mali akong nag-drop sa isang area at nag-set up ng ambush pagdating doon sa baba. Medyo lumalabo na ang visibility. At dito nag-decide ako na pumwesto para maghintay na lang kung sakali mayroong malalaki na darating. At ilang sandali pa may nakita tayong isang maliit na barakuda. Napakaamo nito kaya ayan, napakaganda ang ating patama dyan. So third fish of the day natin, isang great barakuda pero maliit. Pangalan lang ang great pero ang size ay napakaliit pa. Pero pwede na. Muli akong bumaba at dito may nakita akong mga sweet lips. Medyo maliit lang kaya naghintay pa tayo ng malalaki na lalapit sana. And after a few seconds may nakita tayong medyo malaki sa grupo. Kaya doon na natin na-focus ang ating atensyon. At dahil medyo matumal talaga ang akyat sa isda, pinitas ko na ang isang ito. Ayan. So maganda rin ang ating patama dyan. Ayan po ating last fish of the day. Isang uri ng sweet lips. So tawag ito ay painted sweet lips. And then I decided na umangat na. Dahil medyo tanghali na po at nagugutom na ko. Yung mga kasama ko nandun pa, iniwanan ko na sila. At makalipas ng about 30 minutes, sumunod na rin sa akin si Bro Dixon at may huli siyang isang coral trout at peacock grouper. Yan. So, huli yan ni Bro Shin. Ito, may barakuda ako. Barakuda. Ito, maliit na samaral. Ito pala sa akin. Yan. So, may mga GT, Giant Toblerones. Pinugbog na ako ng ano. Ito. Sa at this point, nag-decide kami na bumalik sa aming HQ. Dahil nabili na rin ang lahat naming isda dito lang sa resort. So yan po ang aming dive. 2 days na dive kasama ang trupa. So that's all for now. Thank you so much for watching. This is Sarah Hunter Gogoy SB69. Please don't forget to subscribe to This Is For Fishing channel. Thank you.